Huwag mong dungisan ang makintab na sahig ng aking mansyon, Teodora. Ang isang tulad mong galing sa putik ay walang karapatang magdala ng tagapagmana ng pamilya Balboa. Umalis ka sa harap ko at huwag kang mag-inarte na parang mamamatay ka na dahil lamang sa kaunting ulan. Ang bawat salitang iyon ni Doña Consuelo ay parang lason na unti-unting pumatay sa natitirang lakas ni Teodora. Sa labas ng dambuhalang tarangkahang bakal ng mansyon, nakatayo si Teodora habang basang-basa ng malamig na ulan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at paltos, nanginginig habang yakap-yakap ang isang lumang bag na naglalaman ng mga dokumento ng huling ani ng hasyenda. 3 araw at 3 gabi siyang walang tulog sa ilalim ng nagbabagang initan upang siguraduhing hindi babagsak sa utang ang pamilya ng kanyang asawa. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang walang reklamo. Umaasang sa wakas ay makikita ng pamilya Balboa ang kanyang halaga bilang isang asawa. Ngunit sa gabing ito, habang ang badyo ay tila walang awa sa paghampas sa kanyang marupok na katawan, isang kakaibang init ang naramdaman ni Teodora na dahan-dahang umaagos sa kanyang binti. Isang malapot at pulang likido ang humalo sa tubig ulan sa kanyang paanan. Kumirot ng napakatindi ang kanyang sinapupunan, isang uri ng sakit na hindi pa niya nararanasan kailanman sa kanyang buong buhay. Napakapit siya sa bakal ng tarangkahan. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa malamig na metal, hanggang sa magsimula ring magdugo ang mga ito. Sa kabilang panig ng salaming bintana ng mansyon, natatanaw niya ang mainit at maliwanag na bulwagan. Naroroon si Guillermo, ang kanyang asawa, na may hawak na baso ng mamahaling alak, nakangiti habang nakikipag-usap kay Samantha, ang mayaman at magandang babaeng nais ni Doña Consuelo para sa kanya. Ang tawanan nila ay tila hindi naaabot ng ingay ng kulog sa labas. Walang kaalam-alam si Guillermo na ang kanyang asawa ay unti-unti nang nawawala ng buhay sa labas ng sarili nilang parangkahan. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng aking pagtitiis? Ang mamatay sa dilim habang ang taong mahal ko ay nagpapakasasa sa karanyaan ng buhay, na ako ang nagpatubos sa pamamagitan ng aking sariling dugo at pawis? Guillermo, please, tulungan mo ako, ang anak natin. Ang mahinang boses ni Teodora ay agad na nalamon ng malalakas na hampas ng hangin. Walang sinuman sa loob ng mansyon ang nakarinig sa kanya. Lumingon si Doña Consuelo sa gwardiya na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri habang nakatitig sa duguang si Teodora sa labas ng gate. Ilak mo ang tarangkahan, Cardo. Huwag mong hahayaang makapasok ang babaeng yan. Kung magtanong si Guillermo, sabihin mo na walang sinumang dumating. Hindi natin kailangan ng isang maruming pulubi na sisira sa gabi ng aking anak kasama si Samantha. Ngunit, Doña Consuelo, tila nadurugo po si Ma'am Teodora. Mukhang masama po ang lagay niya. Nanginginig na sagot ng gwardiya habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang amo. Sundin mo ang utos ko kung ayaw mong mawalan ng trabaho bago sumikat ang araw bukas. Ang malamig na banta ng matanda. Dahan-dahang umatras ang gwardiya at isinara ang malaking trangka ng bakal. Ang tunog ng pag-lock ng pinto ay tila huling hatol sa buhay ni Teodora. Sa loob ng marangyang sala, napatingin si Guillermo sa direksyon ng bintana nang makarinig ng kakaibang ingay sa labas. Ngunit bago pa siya makatayo, ay hinawakan na ni Doña Consuelo ang kanyang balikat. Huwag mo nang pansinin niyon, anak. Isang asunggala lang na nabasa sa ulan ang gumagawa ng ingay sa labas. Uminom ka pa ng alak at asikasuhin mo ang ating panauhin. Dahil sa kalasingan at sa palaging pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina, tumango lamang si Guillermo at muling naupo. Ibinalik ang kanyang pansin kay Samantha. Ang kanyang mahinang tawa ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Habang sa labas, tuluyan ng bumigay ang mga tuhod ni Teodora. Bumagsak si Teodora sa maputik na semento. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa putikan, ngunit wala na siyang lakas upang bumangon. Ang kanyang natitirang lakas ay ginamit niya upang yakapin ang kanyang tiyan
kung saan nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng pintig ng buhay ng kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang likod ay tila mga karayom na bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nagsimula ng magdilim. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ng mga Balboa ay unti-unting naging maliliit na tuldok hanggang sa tuluyan ng maglaho ang lahat sa kanyang paningin. Sa gitna ng kadiliman at ng lumalalang bagyo, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa tapat ng tarangkahan. Bumukas ang pinto nito at patakbang lumabas si Leonardo, ang pinsan ni Guillermo na kamakarating lamang mula sa kanyang tungkulin sa ospital. Nang makita ang duguang katawan ni Theodora na nakahandusay sa putikan, tila huminto ang tibok ng puso ng doktor. "Theodora! Theo! Diyos ko! Anong mangyari sa'yo?" Sumigaw si Leonardo habang lumuluhod sa putikan. Hindi inaalintana ang dumi na kumakalat sa kanyang mamahaling damit. Nang hawakan niya ang leeg ni Theodora, napakabagal na ng tibok ng puso nito. At nang makita niya ang labis na dugo sa kanyang palda, napagtanto niya ang pinakamatinding katotohanan. Tumingala si Leonardo sa direksyon ng mansyon ng mga Balboa. Nakita niya si Doña Consuelo na nakatayo sa likod ng kurtina sa ikalawang palapag. Malamig na nakatitig sa kanila bago dahan-dahang isara ang bintana. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Leonardo. Binuhat niya si Theodora ng buong ingat. Pinoprotektahan ang kanyang ulo mula sa malalakas na patak ng ulan at isinakay ito sa likod ng kanyang sasakyan. Habang pinatatakbo niya ang sasakyan palayo sa Hacienda Balboa, tinignan niya sa salamin ang maputla at walang buhay na muka ni Theodora. Sa sandaling iyon, sumumpa si Leonardo sa kanyang sarili. Hinding-hindi na muling makakatapak si Theodora sa impyernong iyon. At kung kinakailangan niyang burahin ang buong pagkatao nito upang iligtas ito mula sa kalupitan ng mga Balboa, gagawin niya ito, kahit na ang kapalit nito ay ang pagsisinungaling sa buong mundo. Patay na ang asawa mo, Guillermo. At ikaw? Kayo ng ina mo ang kumuha sa huling hininga niya nang iwan ninyo siya sa labas ng inyong saradong tarangkahan habang bumubuhos ang bagyo. Ang mga salitang iyon ni Leonardo ay parang mga saksak ng patalim na bumaon sa dibdib ni Guillermo. Nakatayo si Guillermo sa pasilyo ng pribadong klinika ni Leonardo, basang-basa ng ulan at nangangamoy alak. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang nakatitig sa puting kurtina na naghihiwalay sa kanila mula sa silid ng operasyon. Sa kabilang panig ng kurtina, maririnig ang mahinang tunog ng mga makina na sumusukat sa natitirang hininga ni Theodora, isang mabagal, mahina at tila mapuputol na ritmo na nagpapakita kung gaano kalapit ang babae sa kamatayan. Kanina lamang, habang hawak ni Leonardo ang mga kagamitang medikal, naramdaman niya ang matinding takot na hindi pa niya naranasan sa kanyang buong karera bilang doktor. Ang puso ni Theodora ay huminto sa pagtibok sa loob ng 3 minuto. Sa mga sandaling iyon, habang pilit niya na binubuhay ang babaeng lihim niyang minamahal, naramdaman ni Leonardo na tila namamatay din ang kanyang sariling kaluluwa. Sa pamamagitan ng huling lakas at ng mga gamot na kanyang ibinigay, nagawa niyang ibalik ang mahinang tibok ng puso ni Theodora. Ngunit ang kanyang sanggol ay tuluyan ng pumanaw. Hindi totoo yan, Leo. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Gusto kong makita ang asawa ko. Hysterical na sumigaw si Guillermo habang tinatangkang dumaan sa tabi ni Leonardo. Ngunit agad siyang tinulak ng doktor pabalik sa dingding. Huwag mo siyang hawakan! Wala kang karapatan! Ang tinig ni Leonardo ay gumaralgal sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Habang duguang nakahandusay si Theodora sa labas ng gate ninyo, nasaan ka? Nakikipagtawanan ka sa ibang babae habang umiinom ng alak? Ang sarili mong anak ay namatay dahil sa kalupitan ng ina mo at sa kawalan mo ng tapang. Huwag ka nang magmalinis ngayon, Guillermo, dahil ikaw ang pumatay sa kanila. Napaatras si Guillermo, dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig
habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga basang kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak ng isang lalaking napagtanto ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ng huli na ang lahat. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa amoy ng gamot sa klinika na lumikha ng isang nakakasulasok na atmosfera ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Bago pa man makapagsalita muli si Guillermo, bumukas ang pinto ng klinika at pumasok si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay may hawak na mamahaling payong, tuyo ang kanyang kasuotan at ang kanyang mukha ay walang kakit-kitang emosyon maliban sa pag-aalala sa kanilang reputasyon. Tumingin siya kay Guillermo na nakaupo sa sahig bago ibinaling ang kanyang matatalim na mata kay Leonardo. Siguraduhin mo lang na walang lalabas na balita tungkol sa nangyari sa labas ng mansyon, Leonardo. Ang pangalan ng pamilya Balboa ay hindi dapat madungisan nang dahil sa isang aksidente ng isang babaeng hindi marunong mag-ingat sa kanyang sarili. Ang malamig na utos ni Doña Consuelo. Humarap si Leonardo sa matanda nang walang takot. Ang kanyang muka ay seryoso at walang kahit anong bakas ng paggalang. Aksidente? Doña Consuelo, alam nating dalawa na pinatay mo ang anak ni Guillermo nang iutos mong i-lock ang gate. Kung ayaw mong makasuhan ng pagpatay at mabulok sa kulungan, meron akong isang alok para sa iyo. Pipirmahan mo ang peking sertipiko ng kamatayan na ito. Idedeklara natin na namatay si Teodora sa isang sakuna sa daan. Papayagan mo akong ilibing siya nang walang ibang nakakaalam at hinding-hindi na muling babanggitin ng pamilyang ito ang kanyang pangalan. Kung hindi mo ito gagawin, ibibigay ko sa mga awtoridad ang kuha ng kamera sa tapat ng inyong gate at ang duguang damit ni Teodora bilang ebidensya. Napatitig si Doña Consuelo kay Leonardo, sinusuri kung seryoso ang doktor. Nang makita ang matigas na desisyon sa mga mata nito, dahan-dahang kinuha ng matanda ang kanyang mamahaling pen mula sa kanyang bag at mabilis na pinirmahan ang dokumento na inilatag ni Leonardo sa mesa. Ang tunog ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila ang huling pagputol sa ugnayan ni Teodora sa pamilya Balboa. Gawin mong gusto mo, Leonardo. Ngunit siguraduhin mong hindi ko na muling makikita ang kanyang mukha, kahit sa panaginip ko. Ang huling sabi ni Doña Consuelo bago talikuran ang klinika, hila-hila si Guillermo na tila isang bata na walang sariling isip. Nang muling tumahimik ang klinika, pumasok si Leonardo sa silid kung saan nakahiga si Teodora. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kortina sa paligid. Ang kanyang paghinga ay nakasalalay sa mga tubo na nakakabit sa kanyang bibig. Dahan-dahang hinawakan ni Leonardo ang kanyang pisngi. Naramdaman ang lamig na tila unti-unti nang umaalis sa katawan nito. Inihanda ni Leonardo ang lahat ng kinakailangang papeles at kagamitan. Alam niyang hindi ligtas si Teodora kung mananatili siya malapit sa Laguna. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan, inayos niya ang paglilipat kay Teodora sa isang maliit na bayan sa dalampasigan ng Camiguin, isang lugar kung saan walang sinuman ang nakakakilala sa kanya. Kung saan maari niyas itong buuin muli mula sa simula. Habang nakatitig sa mahimbing na tulog ng babae, ibinulong ni Leonardo ang isang pangakong babago sa kanilang kapalaran. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Teodora Balboa. Ikaw na si Rhea. At gagawin ko ang lahat upang hinding-hindi mo na maalala ang sakit na dinala sa iyo ng mundong ito. 5 taon ko nang tinititigan ng aking mga kamay. Ngunit pakiramdam ko ay hindi akin ang mga palad na ito. May isang bagay silang hinahanap na hindi ko na maalala. Iniiwas ni Rhea ang kanyang tingin mula sa kanyang sariling mga kamay at tumingin sa malawak na asul na dagat ng Camiguin. Ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan ay nagdala ng pansamantalang katahimikan sa kanyang isipan. Sa nakalipas na 5 taon, ito ang naging mundo niya. Isang tahimik na buhay kung saan siya ay kilala bilang si Rhea. Isang mapagkawangawang babae na walang ibang ginawa kundi tumulong sa mga batang mahihirap sa kanilang munting komunidad. Mahal silang lahat. Ngunit sa kabila ng init ng pagmamahal ng mga tao sa paligid,
May isang malaking espasyo sa kanyang puso, ang nanatiling malamig at walang laman. Dahan-dahang lumapit si Leonardo mula sa kanyang likuran. May hawak na baso ng tubig at isang pamilyar na pulang tableta. Ang kanyang mukha ay puno ng lambing. Ang parehong lambing na nagligtas kay Rhea mula sa dilim ni mang taon na ang nakalilipas. Inumin mo na ang gamot mo para sa migraine, Rhea. Ayokong sumakit muli ang ulo mo habang ginagawa mo ang iyong mga gawaing pangkawang gawa. Ang malambing na pakiusap ni Leonardo habang iniaabot ang tableta. Bumiti si Rhea at kinuha ang gamot. Subalit bago pa man niya ito maisubo, natigilan siya. Tumingin siya kay Leonardo. Sinalubong ang mga matang palaging nag-aalala para sa kanya. Leo, lumipas na ang 5 taon. Normal bang hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako sa gamot na ito upang hindi sumakit ang aking ulo? Wala ba talagang paraan upang maalala ko kung sino ako bago mo ako nahanap sa dalampasigan? Ang tanong ni Rhea ay puno ng pangungulila. Umiwas ng tingin si Leonardo. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa baso ng tubig bago muling numiti ng pilit. Hinaplos niya ang buhok ni Rhea ng may labis na pag-iingat. Tila hinahawakan ng isang mamahaling porselana na madaling mabasag. Rhea, ang nakaraan mo ay puno ng sakit at dusa. Nung nahanap kita, halos mamatay ka na dahil sa isang malalang aksidente sa dagat. Ang hindi mo pag-alala ay isang regalo ng Diyos upang makapagsimula ka muli ng walang dalang sugat. Nandito ako, hindi ba? Ako ang nakaraan at kasalukuyan mo. Huwag mo nang hanapin ang mga bagay na maaaring sumira sa kapayapaan mo ngayon. Tumango si Rhea. Bagaman may kaunting pait sa kanyang lalamunan habang nilulunok ang tableta. Nais niyang maniwala kay Leonardo. Siya ang kanyang doktor, ang kanyang tagapagligtas, at ang lalaking nangakong magpapakasal sa kanya kapag handa na ang kanyang puso. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, ang pakiramdam ng pagiging estranjero sa sarili niyang katawan ay hindi nawawala. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Maria, ang isa sa mga voluntaryo ng kanilang foundation. May dala itong isang makapal na sobre na may selyo ng ginto. Ma'am Rhea, may dumating pong sulat mula sa labas ng isla. Isang imbitasyon para sa isang malaking charity gala sa probinsya ng Laguna. Ang mga malalaking may-ari ng hasyenda roon ay nais magbigay ng malaking donasyon para sa ating mga proyekto. Masayang balita ni Maria habang iniaabot ang sobre. Hinuha ni Rhea ang sobre at binuksan ito. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa gintong papel, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hacienda Balboa. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may isang boses sa kanyang kalooban ang sumisigaw na kailangan niyang pumunta roon. Laguna? Agad na kinuha ni Leonardo ang imbitasyon mula sa mga kamay ni Rhea. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng kaba. Masyadong malayo ang Laguna, Rhea. Hindi pa lubos na matatag ang iyong kalusugan para sa ganong kahabang biyahe. Maaari naman nating tanggihan ang imbitasyon at magpadala na lamang ng kinatawan. Pero Leo, ito ang pinakamalaking pagkakataon upang matulungan natin ang mas maraming bata rito sa Camiguin. At saka, pakiramdam ko ay malakas na ako. Gusto kong pumunta. Mangyaring payagan mo ako. Ang pakiusap ni Rhea habang hinahawakan ang kamay ni Leonardo. Napatitig si Leonardo sa kamay ni Rhea na nakapatong sa kanyang mga palad. Alam niyang kung masyado siyang maghihigpit, magsisimulang maghinala si Rhea. Ngunit ang pagbabalik sa Laguna, ang pagtapak muli sa Hacienda Balboa, ay parang pagdadala kay Rhea sa harap ng mismong mga leon na nagnanais lumamon sa kanya. Matapos ang mahabang katahimikan, napilitan si Leonardo na tumanggo ng may magbigat na puso. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo sila sa daungan. Naghihintay sa pagsakay sa malaking barko na magdadala sa kanila patungo sa Maynila at Laguna. Maingay ang paligid, puno ng mga tao at ng tunog ng makina ng barko na naghanda na sa pag-alis.
Inabot ni Leonardo ang isa pang pulang tableta kay Rhea habang may dalang baso ng tubig. Para sa biyahe mo, Rhea. Baka mahilo ka sa dagat. Ang malambing na sabi ni Leonardo. Tumingin si Rhea sa maliit na pulang tableta na nasa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang isang matinding pag-atubili sa kanyang puso. Isang bulong sa kanyang isipan ang nagsabi na, kung iinumin niya ito, muli siyang lulubog sa isang mahimbing na tulog na maglalayo sa kanya sa katotohanan. Dahan-dahang isinara ni Rhea ang kanyang palad. Ibinaba ang kanyang kamay at lihim na isinilid ang tableta sa bulsa ng kanyang Amerikana habang lumingon si Leonardo upang ayusin ang kanilang mga bagahe. May mga lugar na hindi mo pa nararating, ngunit ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng isang lumang panaginip na duguang winakasan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking mansyon ng Hacienda Balboa, naramdaman ni Rhea ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang paligid ay puno ng karangyaan. Ang malalaking ilawan na kristal ay nagliliyab sa gabi, at ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa matamis na amoy ng asukal mula sa mga kalapit na taniman. Ang mga tao mula sa mataas na lipunan na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang hiyas at kasuotan ay nagtatawanan habang naglalakad patungo sa bulwagan. Sa tabi niya, si Leonardo ay tahimik. Bagaman nakangiti ito sa mga bumabati sa kanila, napansin ni Rhea na malamig ang mga kamay ng kanyang kasintahan at madalas na lumilingon sa paligid na tila may iniiwas ang makita. Pumasok si Rhea sa bulwagan habang suot ang isang simpleng gintong, bestido na gawa sa lokal na tela ng Mindanao. Ang kanyang tindig ay puno ng grasya at dignidad, malayo sa imahe ng sinumang mahirap na manggagawa. Ngunit nang tuluyan siyang makatapak sa gitna ng silid, tila bumagal ang takbo ng oras para sa kanya. Ang bawat haligi ng mansyon, ang bawat disenyo sa kisame, ay tila nagpapadala ng kuryente sa kanyang mga ugat. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakatayo si Guillermo Balboa. 5 taon ng pangungulila at lihim na pagsisisi ang nag-iwan ng mga linya ng kalungkutan sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Tumingin siya sa direksyon ng pintuan ng walang partikular na dahilan, at doon, huminto ang kanyang mundo. Ang mukhang palagi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip, ang mukhang duguang iniwan niya sa ulan, ay naroroon sa harap niya. Si Teodora. Sa sobrang paggagulat, lumuwag ang hawak ni Guillermo sa kanyang baso. Ang marahas na pagbagsak at pagkadurog ng kristal sa makintab na semento ay lumika ng isang matalim na ingay na umagaw sa pansin ng mga malapit sa kanya. Ang pulang alak ay kumalat sa sahig na tila sariwang dugo, ngunit hindi yon pinansin ni Guillermo. Humakbang siya pasulong, nanginginig ang kanyang mga tuhod, tila isang taong nakakita ng multo mula sa libingan. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Rhea at Leonardo, na naging sanhi ng pagtaka ng mga bisita. Nang makarating siya sa harap ng babae, nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang kanyang mga mata ay napuno ng nagbabadyang mga luha. Teodora, buhay ka. Diyos ko, buhay ka. Ang tinig ni Guillermo ay gumaralgal, puno ng matinding emosyon at hindi mapaniwala ang kagalakan. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Rhea, ngunit agad na humakbang si Leonardo sa pagitan nilang dalawa upang harangan si Guillermo. Tumingin si Rhea kay Guillermo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Ang mukha ng lalaking ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan, ngunit sa kanyang isip, wala siyang makitang kahit anong alaala. Nanatiling malamig at pormal ang kanyang mukha habang dahan-dahang umatras. I'm sorry, sir. May tinatawag po ba kayo? Ako po si Rhea Cruz. Mukhang nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Ang sagot ni Rhea nang may banayad at pormal na tinig ng isang estrangjero. Napatitig si Guillermo sa kanya,
Tila mas nasaktan sa malamig na tugon na yon kaysa kung sinampal siya ng babae. Tumingin si Guillermo kay Leonardo, ang kanyang pinsan, na ngayon ay may matatalim na mata na nakatingin sa kanya. Guillermo, magunos dili ka. Ang aking kasintahan ay si Rhea, hindi si Theodora. Huwag mong bastusin ang aking bisita sa harap ng maraming tao, ang malamig at may awtoridad na banta ni Leonardo. Kasintahan? Leo, anong ibig sabihin nito? Si Theodora ito, ang asawa ko. Bulong ni Guillermo, habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa katotohanang hindi siya kilala ng babaeng mahal niya. Bago pa man makasagot si Leonardo, ang isang lumang piano sa sulok ng bulwagan ay nagsimulang tumugtog. Ang pianista ay nagsimulang lumika ng isang mahina at malungkot na himig. Isang oyayi na tila narinig na ni Rhea sa isang malayong panaginip. Isang kanta para sa isang sanggol na natutulog. Sa sandaling marinig ni Rhea ang himig na iyon, tila may libu-libong karayom na bumaon sa kanyang sentido. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo, at ang marangyang bulwagan ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang ulo habang dahan-dahang nawawala ng balanse. May mga tanong na hindi mo kayang bigkasin dahil natatakot ka na ang sagot ay wawasak sa kakarampot na kapayapaang meron ka ngayon. Mabilis na naglakad si Rhea patungo sa madilim at tahimik na bahagi ng harden ng mansyon, sinusubok ang takasan ang nakakasuffocate na ingay ng bulwagan. Ang kanyang ulo ay patuloy na kumikirot at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang mabigat na dinalang dusa. Ang amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak ng hasmin sa gabi ay humalo sa hangin, na nagdulot sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan, na tila matagal nang nakabaon sa kanyang kalooban. Narinig niya ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa damuhan mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Guillermo. Ang lalaki ay nakatayo doon, wala na ang kanyang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may labis na pangungulila at sugat na tila hindi kailanman naghilom. Pasensya ka na sa inasal ko kanina sa loob. Ang mahinang simula ni Guillermo, ang kanyang boses ay tila hiram sa isang taong nawala na ng pag-asa. Ngunit pakiusap, Rhea, kahit isang sandali lang, hayaan mo akong tingnan ang iyong muka. Hindi nakapagsalita si Rhea. Nais niyang umalis, ngunit may isang bagay sa kanyang mga paa na tila nakabaon sa lupa. Pinipigilan siyang humakbang palayo. Ang asawa ko, si Theodora. Dahan-dahang naglakad si Guillermo papalapit. Ngunit pinanatili ang distansya upang hindi matakot si Rhea. Siya ay tulad mo. Mayroon siyang mga mata na puno ng kabaitan at isang boses na kayang magpatahimik sa aking magulong mundo. Ngunit napakahina ko, Rhea. Hinayaan ko siyang magdusa. Namatay siya sa gitna ng unos. Mag-isa. Habang ako ay nasa loob, walang nagawa upang iligtas siya. At ang pinakamasakit, dinala niya sa kanyang libingan ang aming hindi pa isinisilang na anak. Nang marinig ang mga salitang hindi pa isinisilang na anak, naramdaman ni Rhea ang isang matinding pang-ininig sa kanyang buong katawan. Isang mainit na luha ang biglang pumatak sa kanyang pisingi nang hindi niya namamalayan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na ngayon ay tila pinipiga sa sobrang sakit. Bakit? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ang nanginginig na tanong ni Rhea. Ang kanyang tinig ay tila bulong sa dilim. Dahil tuwing tinititigan kita, pakiramdam ko ay binibigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na humingi ng tawad sa Kanya, kahit alam kong hindi na niya ako maririnig. Ang sagot ni Guillermo, habang ang isang luha ay pumatak din mula sa kanyang mga mata. Guillermo, tama na ito! Ang boses ni Leonardo ay pumutol sa gabi. Lumabas ito mula sa kadiliman ng harden at mabilis na hinawakan ng braso ni Rhea. Masakit ang pagkahahawak ni Leonardo, isang uri ng higpit na nagpakita ng kanyang matinding takot at selos. Sinabi ko na sa'yo,
Hindi mabuti ang kalusugan ng aking kasintahan. Huwag mo siyang guluhin sa iyong mga kwento tungkol sa patay mo ng asawa. Binalina ni Leonardo si Rhea. Pilit na pinapalambot ang kanyang muka. Rhea, halika na. Kailangan mo nang magpahinga sa ating silid. Masama ang lamig ng gabi sa'yo. Hindi na naghintay ng sagot si Leonardo at pilit na inakay si Rhea palayo sa harden. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Rhea ang kakaibang bigat sa ilalim ng kanyang sapatos. Nang tignan niya ang damuhan, may isang maliit na metalikong bagay ang sumabit sa kanyang bestido. Lihim niya itong pinulot at itinago sa kanyang palad nang hindi nakikita ni Leonardo. Sa loob ng kanilang silid sa mansyon, nakatayo si Rhea sa tapat ng bintana, nakatitig sa malawak at madilim na hasyenda sa labas. Pumasok si Leonardo na may dalang baso ng tubig. Leo, ang tawag ni Rhea nang hindi lumingon. Bakit pakiramdam ko ay dumaan na ako sa mga pasilyong ito noon? Bakit ang amoy ng matamis na asukal mula sa labas ay nagpapaiyak sa akin ng walang dahilan? Nabitawan ni Leonardo ang takip ng baso ng tubig sa lamesa. Agad niyang nilapitan si Rhea at hinawakan ang kanyang mga balikat mula sa likod. Rhea, pagod ka lang sa biyahe at sa emosyon ng charity gala. Ang utak mo ay gumagawa lamang ng mga maling imahe dahil sa iyong migraine. Matulog ka na, pakiusap. Bukas ay aalis na tayo rito. Ang mabilis na paliwanag ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinago. Nang umalis si Leonardo upang kumuha ng isa pang kumot, naupo si Rhea sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad upang tignan ang metalikong bagay na kanyang pinulot sa harden. Ito ay isang lumang locket na gawa sa tanso, may mga gasgas at mantsa ng lupa. Sa harap nito, may nakaukit na 2 titik. T.B. Nanginginig ang mga daliri ni Rhea habang dahan-dahang binubuksan ang locket. Sa loob nito, may isang maliit at kupas na larawan ng isang bagong silang na sanggol na mahimbing na natutulog. Sa sandaling makita ang larawan, isang matalim na kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Isang uri ng sakit na tila nanggaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa na nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala, ngunit hinding-hindi kailanman nakalimutan. May mga taong kayang pumatay gamit ang kanilang mga salita. At pagkatapos, ay ngingiti sa iyo na tila sila ang iyong tagapagligtas. Kinaumagahan matapos ang gabi ng charity gala, nakaupo si Rhea sa terasa ng mansyon. Pinapanood ang makapal na hamog na dahan-dahang umalis sa mga dahon ng sugarcane sa malawak na hasyenda. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip, ngunit ang hangin sa paligid ay nanatiling malamig. Ang mahinang tunog ng mainit na tsaa na isinasalon sa porselen ng tasa ay bumasag sa katahimikan. Sa kanyang tapat, nakaupo si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nakasuot ng isang mamahaling lace na damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nanatiling matatalim tulad ng isang agila na naghahanap ng kanyang mabibiktima. Ang sang ito ay nagmula pa sa Inglaterra, Rhea. Ang simula ni Doña Consuelo habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang tsaa gamit ang isang maliit na gintong kutsara. Ang mahinang tunog ng metal na sumasagi sa gilid ng porselana ay tila isang babala. Tanging ang mga taong may mataas na pinag-aralan at pamilyang pinagmulan lamang ang nakaka-appreciate ng lasa nito. Ang mga taong galing sa mababang uri ay madalas na mas gusto ang matamis na kape dahil iyon lamang ang kaya ng kanilang bulsa. Tumingin si Rhea kay Doña Consuelo. Naramdaman niya ang matalim na pahiwatig sa bawat salita ng matanda. Sa kanyang isipan, tila may isang alaala ng takot na nagnanais na lumitaw. Ngunit pinatigas niya ang kanyang kalooban. Hindi siya ang mahinang si Teodora na natatakot sa bawat galaw ng kanyang dambuhalang biyenan. Siya si Rhea, isang babaeng may sariling pangalan at dignidad. Dahan-dahang kinuha ni Rhea ang kanyang tasa, uminom ng kaunti at ibinalik ito sa platito nang walang kahit anong pang-inginig sa kanyang mga kamay. Masarap na po ang tsaa, Doña Consuelo, ang sagot ni Rhea.
Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Ngunit sa aking palagay, ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa kung saan nanggaling ang tsaa o kung gaano kamahal ang mga gamit sa lamesang ito. Ito ay nasa asal at dignidad ng taong humahawak nito. Ang mga taong nagmula sa mababang uri ay natututong magbubo ng pawis para sa bawat patak ng kanilang inumin. Ang mga taong nagmula naman sa ginto, madalas ay marunong lamang magbubo ng dugo ng iba upang mapanatili ang kanilang yaman. Natigilan si Doña Consuelo. Humidpit ang hawak niya sa kanyang tasa, at ang kanyang mga labi ay naging isang tuwid na linya sa galit. Hindi niya inaasahan ang babaeng ito na may eksaktong mukha ng kanyang dating alipin na manugang ay may lakas ng loob na sumagot sa kanya ng may ganong katalas na salita. Matapang ka, Rhea, ang bulong ni Doña Consuelo, habang ang kanyang mga mata ay tila nagnanais na sunugin ang mukha ng babae. Ngunit mag-ingat ka. Sa mundong ito, ang mga taong masyadong matapang ay madalas na maagang nawawala. May mga taong nakasuot ng magagandang damit na yon, ngunit bukas ay maaring bumalik muli sa putikan kung saan sila nanggaling. Ang putik ay madaling hugasan, Doña Consuelo. Ang malamig na tugon ni Rhea habang nakatitig ng dumi sa mga mata ng matanda. Ngunit ang mansa ng kasalanan sa kamay ng isang tao, kahit anong hugas gamit ang mamahaling pabango, ay hinding-hindi kailanman mawawala. Tumayo si Rhea, nagbigay ng isang formal na yuko, at dahan-dahang naglakad palayo sa terasa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad, na nag-iwan kay Doña Consuelo na nanginginig sa galit sa kanyang upuan. Nang masiguro niyang wala na si Rhea, tinaas ni Doña Consuelo ang kanyang kamay upang tawagin si Cardo, ang kanyang pinagkakatiwala ang gwardya na nakatayo sa lilim ng pader. Ipaimbestiga mo ang background ng babaeng yan sa Maynila. Alamin mo kung sino talaga si Rhea Cruz, kung sino ang kanyang mga magulang, at kung paano siya naging kasintahan ni Leonardo. Huwag kang babalik dito nang walang dalang sagot. Ang pabulong na utos ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pot. Bago pa man makalayo si Rhea patungo sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likod ng haligi. Lumitaw muli si Doña Consuelo, na mabilis na naglakad patungo sa kanya bago siya makapasok sa pasilyo. Inilapit ng matanda ang kanyang mukha kay Rhea. Ang kanyang hininga ay malamig na dumampi sa pisingi ng babae, at ang kanyang tinig ay tila bulong ng isang demonyo sa dilim. Ang mga multo ay dapat manatili sa ilalim ng lupa kung ayaw nilang mamatay muli. Ang pinakamasakit na yuri ng pagpapakulong ay ang gawa ng taong pinagkakatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Nakatayo si Rhea sa harap ng salamin sa loob ng kanyang silid. Sinusuklay ang kanyang buhok ng dahan-dahan. Sa nakalipas na 2 araw, dahil sa abalang iskedyon ng pakikipagpulong sa mga lokal na organisasyon sa Laguna, nakalimutan niyang inumin ang pulang tableta na ibinigay ni Leonardo. Ngunit sa halip na sumakit ang kanyang ulo, tulad ng palaging babala ni Leonardo, nakaramdam si Rhea ng isang kakaibang kalinawan ng isip. Ang mabalasik at makapal na hamog na palaging nakabalot sa kanyang isipan sa nakalipas na 5 taon ay dahan-dahang napapawi. Kasabay ng kalinawang ito ay ang pagdating ng maliliit, matatalim na imahe sa kanyang isip. Nakakakita siya ng mga sako ng asukal, nakakarinig ng iyak ng isang sanggol at nakakaramdam ng matinding lamig ng ulan na tumatama sa kanyang balat. Ang mga alaalang ito ay tila mga estranghero na kumakatok sa kanyang pinto, nagnanais na papasukin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Leonardo, dala ang isang basong tubig. Agad na dumapo ang kanyang tingin sa maliit na lalagyan ng gamot sa ibabaw ng lamesa. Nang makita niyang naroroon pa rin ang mga tableta para sa nakalipas na 2 araw, nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang banayad ng ngiti ay biglang napalitan ng isang kontroladong takot at galit. Rhea, bakit hindi mo ininom ang gamot mo? Ang tanong ni Leonardo.
Ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa pamilyar na malambing niyang tono. Alam mo kung gaano kadelikado na laktawan ang iyong medication? Maaring bumalik ang malubha mong migraine anumang oras. Leo, mayos naman ang pakiramdam ko. Ang sagot ni Rhea, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kasintahan. Sa katunayan, mas malinaw ang isip ko ngayon. Pakiramdam ko ay hindi ko na kailangan ang mga tabletang yan upang maging normal. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Biglang sumigaw si Leonardo, na nagpadila ng matinding kaba sa puso ni Rhea. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakita niya itong magalit ng ganoon. Hinawakan ni Leonardo ang kanyang mga kamay ng napakahigpit. Ako ang doktor mo, Rhea. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Bakit pa hindi mo ako mapagkatiwalaan pagdating sa kalusugan mo? Natigilan si Rhea, nakatitig sa mga mata ni Leonardo na ngayon ay puno ng takot at tila isang uri ng pagkabaliw. Ang unang malaking lamat sa kanyang tiwala sa lalaking ito ay tuluyan ng lumitaw sa gabing ito. Napagtanto ni Leonardo ang kanyang pagkawala ng kontrol. Dahan-dahan niyas na pinakawalan ang mga kamay ni Rhea at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Inabot niya ang bagong tableta para sa gabing iyon kasabay ng baso ng tubig. Pasensya ka na. Nag-aalala lang ako sa iyo. Ang pabulong na sabi ni Leonardo, ibinabalik ang kanyang huwad na laming. Inumin mo na ito pakiusap. Para sa akin, Rhea. Tumango si Rhea, pilit na ngumiti, at isinubo ang pulang tableta. Ininom niya ang tubig sa harap ni Leonardo, ngunit lihim niyas na itinago ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Nang lumabas si Leonardo upang sagutin ang isang tawag sa telepono, agad na iniluwa ni Rhea ang tableta, binalot ito sa isang pirasong tissue at itinago sa loob ng kanyang bag. Kinaumagahan, habang abala si Leonardo sa pakikipag-usap sa pamamahala ng hasyenda, lihim na lumabas si Rhea ng mansyon. Nagtungo siya sa isang maliit na klinika sa Karatig Bayan, malayo sa teritoryo ng mga Balboa, upang makipagkita kay Dr. Santos, isang matandang doktor na nakilala niya sa kanyang mga gawaing pangkawanggawa. Inilapag ni Rhea ang pulang tableta sa lamesa ng doktor. Dr. Santos, maaari niyo po bang suriin kung para saan talaga ang gamot na ito? Ito po ang palaging ibinibigay sa akin para sa aking malalang migraine sa nakalipas na 5 taon. Ang pakiusap ni Rhea, habang ang kanyang puso ay nanginghinig sa kaba. Kinuha ng matandang doktor ang tableta. Sinuri ito sa ilalim ng maliit na magnifying glass at binuksan ang kanyang makapal na libro ng mga medical na sanggunian. Matapos ang ilang minuto ng nakakabinging katahimikan, tumingin si Dr. Santos kay Rhea nang may seryoso at nag-aalalang mukha. Miss Cruz, ang tabletang ito ay hindi gamot para sa migraine. Ito ay isang napakalakas na neurological suppressant. Ginagamit ito sa mga pasyenteng may malalang trauma upang pigilan ang utak na makagawa at makabawi ng mga alaala. Pinapanatili ang pasyente sa isang patuloy na estado ng pagiging mahina at kontrolado. Sino ang nag-prescribe nito sa'yo? May mga lihim na kahit ibaon mo sa pinakamalalim na hukay ng lupa, muli at muling babangon kapag narinig ang iyak ng katotohanan. Pagkaalis sa klinika ni Dr. Santos, naglakad si Rhea ng walang tiyak na direksyon. Ang mga salita ng doktor ay patuloy na umuugas sa kanyang buong pagkatao. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas at protektor, ay siya palang pumatay sa kanyang mga alaala sa loob ng 5 taon. Napadpad ang kanyang mga paa sa gilid ng malawak na taniman ng sugarcane sa hasyenda. Ang banayad na kaluskos ng matataas na dahon ng sasa habang hinahampas ng hangin ay tila nagpapadala ng isang malungkot na bulong sa kanyang mga tainga. Mula sa dulo ng maputik na daan, isang matandang babae ang dahan-dahang naglalakad. May dalang basket sa kanyang ulo na naglalaman ng mga kakanin. Ito si Nanay Sela. Nang mapatingin ang matanda sa direksyon ni Rhea, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang basket na kanyang dala ay nahulog mula sa kanyang ulo.
Nagkalat ang mga kakanin sa tuyong lupa. Lumapit si Nanay Sela ng patakbo. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay halos masira sa putikan. Lumuhod siya sa harap ni Rhea at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito habang ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang kulubot na mukha. Teodora, Teodora aking anak. Ikaw nga, buhay ka? Ang iyak ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa matinding emosyon at hindi mapaniwala ang kagalakan. Nalito si Rhea, ngunit nang hawakan ng matanda ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang pamilyar na init na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Lola, nagkakamali po kayo. Ako po si Rhea. Ang mahinang sagot ni Rhea, bagaman may luha na ring nagsisimulang pumatak mula sa kanyang sariling mga mata. Hindi ako nagkakamali, anak. Kahit magpalit ka ng muka o ng pangalan, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga kamay na nagligtas sa akin sa gutom. Ang pilit na giit ni Nanay Sela. Nang mapansin ng matanda ang 2 tauhan ni Doña Consuelo na naglalakad sa malayo, mabilis niyang hinila si Rhea. Kailangan nating umalis dito. Baka makita tayo ng mga tauhan ng matandang leon. Halika sa aking dampa. Dinala ni Nanay Sela si Rhea sa kanyang maliit at simpleng dampa sa dulo ng hasyenda. Ang amoy ng usok ng kahoy at tuyong dahon ng saging sa loob ng dampa ay nagdulot kay Rhea ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Pinaupo ng matanda si Rhea sa isang lumang silya na gawa sa kawayan. Teodora, marami silang kasinungalingan sa iyo. Ang panimula ni Nanay Sela habang pinatutuyo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng gabi ng bagyo, sinabi ni Doña Consuelo sa lahat na namatay ka sa isang aksidente. Ngunit alam kong hindi yon totoo. Nakita ko kung paano ka nila iniwan sa ulan habang nagburugo ka. Tumayo si Nanay Sela at lumapit sa isang lumang baul na gawa sa kahoy sa sulok ng dampa. Dahan-dahan niyang binuksan ito at kinuha ang isang nakabalot na piraso ng kupas na tela. Inilapag niya ito sa kandungan ni Rhea at dahan-dahang binuksan ang balot. Sa loob ng balot ay may isang lumang ID card na may larawan ng isang simpleng babaeng nakangiti. Ang pangalang nakasulat ay Teodora Balboa. At sa tabi ng ID ay isang kupas na puting cotton na damit na may malalaking mansa ng tuyang dugo na naging kulay tsokolate na sa paglipas ng panahon. Ito ang damit mo sa gabing yon, Teo. Ang bulong ni Nanay Sela habang muling umiiyak. Itinago ko ito dahil alam kong balang araw, babalik ka upang hingin ang hustisya para sa sarili mo at para sa anak mo na kinuha nila. Dahan-dahang hinawakan ni Rhea ang duguwang damit. Ang magaspang na tela sa ilalim ng kanyang mga daliri, ang amoy ng tuyong kalawang at ang larawan sa kanyang lumang idi ay tila naging isang matalim na kidlat na gumuhit sa kanyang utak. Sa sandaling iyon, ang pader ng mga kasinungalingan na binuo ni Leonardo sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho. Ang buong alaala ng gabing iyon ay bumalik ng buong lakas at tindi. Nakita niya ang sarili niyang nagmamakaawa sa harap ng saradong gate. Narinig niya ang malamig na boses ni Doña Consuelo. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sinapupunan at ang huling malamig na agos ng dugo na kumuha sa buhay ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Teodora sa matinding hapis at pait. Niyakap niya ang dugoong damit sa kanyang dibdib at pinakawalan ang isang matinding sigaw ng hapis na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ng isang ina na ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong luksaan ang kanyang pumanaw na anak. Walang mas masakit pa sa yakap ng isang kaaway na nagpapanggap na iyong tagapagligtas habang hawak ang lason sa kanyang likod. Bumalik si Teodora sa kanilang tinutuluyang villa na may mabigat na hakbang, ngunit may matatag na puso. Sa harap ng salamin sa banyo, hinugasan niya ang kanyang muha gamit malamig na tubig upang burahin ang mga bakas ng luha at putik mula sa dampa ni Nanay Sela. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga mata. Wala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang malamig at matalas na determinasyon.
Mula sa sangdaling ito, hindi na siya magiging biktima. Gagamitin niya ang pangalang Rhea bilang isang balute upang bawiin ang lahat. Nang mabatid niyang nasa ospital pa si Leonardo upang asikasuhin ang isang pasyente, sinamantala ni Theodora ang pagkakataon. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Leonardo at hinalugog ang mga gamit nito nang walang ingay. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang kanyang mga pribadong medical na dokumento. Sa ilalim ng mga lumang libro, nakita niya ang isang makapal na brown na sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito, ngunit pinatigas niya ang kanyang loob. Sa loob ng sobre ay ang kanyang totoong medical record. Ang ulat tungkol sa kanyang saytay sa gabi ng bagyo, ang operasyong nagligtas sa kanya, at sa tabi nito ay ang peking sertipiko ng kamatayan na may pirma ni Doña Consuelo at Leonardo. Nakasulat din doon ang mga iskedul ng mga gamot na ibinigay sa kanya sa nakalipas na 5 taon upang pigilan ang pagbabalik ng kanyang alaala. 5 taon, bulong ni Theodora, habang ang galit ay tila apoy na sumasakal sa kanyang lalamunan. 5 taon mo akong ninakawan ng buhay, Leo. Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento sa tamang lugar nang marinig ang tunog ng sasakyan ni Leonardo na huminto sa labas. Lumabas siya ng silid at naupo sa hapagkainan, nagkukunwaring nagbabasa ng isang libro. Nang pumasok si Leonardo, agad nitong naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob ng villa. Naupo siya sa tapat ni Theodora, ngunit sa buong oras ng hapunan, ang tanging tunog na bumasag sa gabi ay ang mahinang kalantog ng mga kutsara at tinidor sa ibabaw ng porselan ng pinggan. Walang nagsasalita. May problema ba, Rhea? Ang tanong ni Leonardo habang sinusuring mabuti ang mukha ng kasintahan. Pakiramdam ko ay napakalayo mo ngayon. May nangyari ba habang wala ako? Tumingin si Theodora sa kanya, pilit na nagpakita ng isang banayad at huwad na ngiti. Ang parehong ngiti na madalas niyang ibigay noon. Wala naman, Leo. Medyo napagod lang ako sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng hasyenda kanina. Sumasakit lang ang aking ulo. Ang sagot ni Theodora, pilit na pinapanatiling formal ang kanyang boses. Nang marinig ang salitang, sumasakit ang ulo, agad na tumayo si Leonardo at kumuha ng isang basong tubig at ang pulang tableta mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa harap ni Theodora nang may pagmamadali na tila natatakot na magbago ang takbo ng isip ng babae. Inumin mo na ito, Rhea. Alam mo kung gaano kadelikado kapag hinayaan mong lumala ang sakit ng ulo mo? Sige na, inumin mo na. Ang pilit na pakiusap ni Leonardo. Hinuha ni Theodora ang tableta, isinubo ito, at ininom ang tubig sa harap ng mga mata ng doktor. Nang makitang lumunok ang babae, nakahinga ng maluwag si Leonardo at tumalikod upang ayusin ang kanyang Amerikana sa sofa. Sa sandaling tumalikod si Leonardo, mabilis na lumabas si Theodora sa terasa at dahan-dahang iniluwa ang tableta sa paso ng mga halaman bago muling pumasok sa silid na parang walang nangyari. Humarap siya kay Leonardo. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng ilawan sa sala, napatitig si Theodora sa mukha ng lalaking itinuring niyang tagapagligtas. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo, wala nang natitirang kahit munting init ng pagtitiwala. Leo, ang tawag ni Theodora. Ang kanyang boses ay tila bulong na nagpalamig sa hangin sa loob ng silid. Bakit, Rhea? May kailangan ka ba? Ang malambing na tanong ni Leonardo habang lumalapit sa kanya. Bakit mo ako pinatay sa loob ng 5 taon, Leo? Ang pinakamalalim na sugat ay hindi gawa ng patalim ng kaaway, kundi ng sarili mong kahinaan na pumatay sa taong pinakamahal mo. Hindi mapakali si Guillermo sa loob ng kanyang marangyang kwarto sa mansyon. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagpapadala ng mga bulong ng pagsisisi na hindi niya magawang takasan. Sa kanyang isip, patuloy na naglalaro ang mukha ni Rhea. Ang malamig na titig nito na tila isang estrangero, ngunit may mga mata na eksaktong katulad ng kay Theodora. Hindi niya kayang tanggapin
na ang lahat ng ito ay isang simpleng pagkakataon lamang. Dinalas yan ng kanyang mga paa sa gilid ng hasyenda, kung saan natatanaw ang maliit na liwanag mula sa dampa ni Nanay Sela. Alam ni Guillermo na ang matanda ang huling taong nakasama ni Theodora bago ito ideklarang patay 5 taon na ang nakalipas. Pumasok si Guillermo sa dampa nang walang pasabi. Nang makita siya ni Nanay Sela, walang bakas ng gulat sa mukha ng matanda. Tanging isang malalim na pagkabigo at pait ang nakaguhit sa mga mata nito. Guillermo, bakit ka nandito? Ang malamig na tanong ni Nanay Sela habang hindi tumatayo sa kanyang upuan. Nanay Sela, pakiusap. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Lumuhod si Guillermo sa harap ng matanda. Hinawakan ang magagaspang nitong mga kamay habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisingi. Buhay ba si Theodora? Si Regia ba? Siya ba ang aking asawa? Huminga ng malalim si Nanay Sela. Dahan-dahang binawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Ngayon mo lang ba gustong malaman ang katotohanan, Guillermo? Nung gabi ng bagyo, 5 taon na ang nakalipas, nasaan ka? Habang si Theodora ay nagdurugo at gumagapang sa labas ng sarado ninyong parangkahan, nasaan ka? Ang bawat tanong ni Nanay Sela ay tila hampas ng latigo sa budhi ni Guillermo. Ang iyong ina, si Doña Consuelo, siya ang nag-utos na i-lock ang gate upang hindi makapasok si Theodora. At ikaw, dahil sa kalasingan at kahinaan mo, hinayaan mong mangyari iyon. Nawala ang anak ninyo dahil sa inyo. At ngayon, may lakas ka ng loob na pumunta rito upang magtanong kung buhay siya. Nang marinig ang buong katotohanan, dahan-dahang binitawan ni Guillermo ang mga kamay ng matanda at napaupo sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang saglit. Ang katotohanan na ang kanyang sariling ina ang pumatay sa kanyang anak at ang sarili niyang kahinaan ang naging kasabwat nito ay isang mabigat na parusa na bumasag sa kanyang katinuan. Tumayo si Guillermo na parang isang taong nawala sa sarili at mabilis na bumalik sa mansyon. Pumasok siya sa malaking sala kung saan nakaupo si Doña Consuelo, tahimik na nagbabasa ng kanyang mga dokumento sa pananalapi. Inay, bakit niyo ginawa yun? Ang sigaw ni Guillermo ay yumaong sa buong mansyon, puno ng puot at matinding sakit. Pinaslang niyong asawa ko. Pinaslang niyo ang anak ko. Bakit niyo ipinagkait sa kanila ang kaligtasan sa gabing yon? Ibinaba ni Doña Consuelo ang kanyang mga papel ng dahan-dahan. Walang kahit anong bakas ng takot o pagsisisi sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Guillermo nang may malamig na awtoridad. Ginawa ko yon para sa iyo, Guillermo. Ang tugon ng matanda gamit ang kanyang wad at mapang-abusong lilara. Ang babaeng yon ay walang ibang dala kundi kahihiyan sa ating pamilya. Isang mahirap na manggagawa na walang pinag-aralan. Utang mo sa akin ang posisyon mo ngayon. Utang mo sa akin ang pangalang Balboa na iyong dala. Kung hinayaan ko siyang manatili, masisira ang kinabukasan mo. Dapat ka pang magpasalamat sa akin dahil nilinis ko ang buhay mo mula sa kanya. Magpasalamat? Natawa si Guillermo ng may pait. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang muka. Pinaslang niyo ang aking kaluluwa, inay. Ang totoong pumatay sa kanila ay hindi lang kayo, kundi ang sarili kong kahinaan na naniwala sa mga dumi ninyong lile. Hindi na nakinig si Guillermo sa mga sumunod na salita ng kanyang ina. Tinalikuran niya ang mansyon at lumabas sa madilim na gabi. Wala siyang dalang, kahit ano. Tanging ang matinding kailangan na mahanap si Rhea, si Theodora. Nais niyang lumuhod sa harap nito. Nais niyang ibigay ang kanyang buhay kung iyon ang kapalit ng kapatawaran. Ngunit sa kanyang pagmamadali sa gitna ng kadiliman ng hasyenda, hindi alam ni Guillermo na huli na ang lahat. Ang Theodora na kanyang hinahanap ay hindi na ang mahinang babaeng maiiwan sa ulan. Siya ay muling isinilang na may matalas na dulo ng paghihiganti na handang bumawi sa bawat patak ng dusa. Ang pinakamalakas na bagyo,
ay hindi nagsisimula sa kulog at kidlat, kundi sa isang napakatahimik na simoy ng hangin na naghahanda ng pagkasira. Sa loob ng isang pribado at tahimik na silid sa bayan, malayo sa mga mata ng pamilya Balboa, hinarap ni Teodora si Attorney Ramos, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado mula sa Maynila. Ang lamesa ay puno ng mga dokumento ng bangko at mga kasunduan sa pananalapi na nagpapakita ng malalaking utang ng Hacienda Balboa na hindi nabayaran sa nakalipas na 3 taon dahil sa masamang pamamahala ni Guillermo at sa labis na karangyaan ni Doña Consuelo. Dahan-dahang kinuha ni Teodora ang panulat. Ang pagdampi ng tinta sa ibabaw ng papel ay tila ang pagsulat ng huling kabanata ng kanyang paghihigante. Tapos na ang lahat, Rhea. O dapat ko bang tawaging Teodora? Ang banayad na tanong ni Attorney Ramos habang inaayos ang mga pinirmahang dokumento. Lahat ng utang at prenda ng Hacienda Balboa ay nasa ilalim na ng iyong pangalan ngayon. Ikaw na ang may-ari ng kanilang lupain at ng mansyon kung ipatutupad natin ang foreclosure. Manatili muna tayong tahimik, Attorney Ramos. Ang malamig na tugon ni Teodora habang nakatitig sa kanyang bagong pirma. Hayaan nating isipin nila na sila pa rin ang hare at reyna ng hasyendang ito, hanggang sa dumating ang tamang sandali na hilahin ko ang lambat. Nang hapon ding iyon, habang naglalakad si Teodora sa gilid ng plantasyon, hinarang siya ni Guillermo. Ang lalaki ay mukhang sirang-sira. Gulo-gulo ang kanyang buhok, may mga madidilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang kasuotan ay hindi na kasing ayos ng dati. Tumingin siya kay Teodora nang may labis na pagsisisi at nanginginig na mga labi. Rhea o Teo, pakiusap, kausapin mo ako. Ang pagmamakaawa ni Guillermo. Ang kanyang boses ay tila hiram sa isang taong malapit ng malanod. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung ano ang ginawa ng pamilya ko sa'yo, kung paano kita iniwan. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Tumingin sa kanya si Teodora nang may pormal at malamig na mukha. Walang kahit anong galit o sakit na nakaguhit sa kanyang mga mata, isang uri ng kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sampal para kay Guillermo. Sir Guillermo, mukhang hindi pa rin tayo gumagaling sa inyong mga maling akala. Ang sagot ni Teodora gamit ang boses ni Rhea. Ako po si Rhea Cruz. Ang inyong mga kwento tungkol sa inyong nakaraan ay wala pong kahulugan sa akin. Kung meron man kayong dapat hinga ng tawad, ito ay ang babaeng iniwan ninyong mamatay sa ulan. At natatakot ako na huli na ang lahat para sa inyo. Ang lamig ng kanyang boses ay tuluyang bumasag sa natitirang lakas ni Guillermo. Umatras siya habang nakatitig sa babaeng mahal niya. Na ngayon, ay naging isang pader ng yelo na hindi niya kailanman magagawang tibagin. Sa gabi, lihim na nagtungo si Teodora sa mga dampan ng mga magsasaka, sakadas, sa dulo ng hasyenda. Kasama si Nanay Sela, hinarap niya ang mga pinuno ng mga manggagawa. Ibinahagi niya sa kanila ang pagkain at ang kanyang plano. Darating ang araw, napakalapit na ang lupang ito ay hindi na pag-aari ng mga Balboa. Ang pabulong na pangako ni Teodora sa mga magsasaka habang hawak ang kamay ng isang matandang manggagawa. Kayo na ang magmamay-ari ng lupang ito sa pamamagitan ng kooperatiba. Wala nang magsasaka ang maiiwang magutom sa ilalim ng ulan, habang ang mga panginiong may lupa ay nagpapakasasa sa loob ng mansyon. Nang bumalik si Teodora sa villa, hinarap siya ni Leonardo na may dalang mga maleta sa sala. Ang mukha ng doktor ay puno ng kaba at pagmamadali. Rhea, inayos ko na ang ating mga tiket patungong Amerika. Ang mabilis na sabi ni Leonardo habang sinusubok ang hawakan ang mga kamay ni Teodora. Nakakabili na si Doña Consuelo ng mga tao upang imbestigahan ka. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating umalis bukas na bukas din. Dahan-dahang binawi ni Teodora ang kanyang mga kamay. Tumingin kay Leonardo nang may kakaibang lamig na nagpapatigil sa tibok ng puso ng doktor. Hindi ako aalis, Leo. Ang sagot ni Teodora. Ang kanyang tinig ay seryoso at walang pag-aalinlangan.
May mga bagay pa akong dapat tapusin dito sa hasyenda. At kung natatakot ka para sa sarili mo, maari kang umalis ng mag-isa. Habang nakatayo si Leonardo sa gitna ng sala na tila nanigas sa takot, ang banyaga at madilim na gabi ay bumalot sa mansyon ng mga Balboa. Sa loob ng kanyang opisina, binuksan ni Doña Consuelo ang isang sulat mula sa korte, nakabibigay pa lamang ng kanyang katulong. Habang binabasa ng matanda ang mga salita sa papel, ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang sulat ay naglalaman ng utos ng korte na i-foreclose ang buong Hacienda Balboa at ang mansyon dahil sa hindi nabayarang utang. At ang lahat ng ari-arian ay nailipat na sa pangalan ng Rhea Cruz Foundation. Sila ay binibigyan lamang ng 3 araw upang lisanin ang lugar. May mga kamay na dugo ang pumatay sa iyo. Ngunit may mga kamay ding nagnakaw ng iyong kaluluwa habang sinasabi nilang inililigtas ka nila. Tahimik ang gabi sa loob ng villa. Sa ibabaw ng hapagkainan, ang liwanag mula sa isang solong kandila ay lumika ng mahahabang anino sa dingding. Nagluto si Teodora ng sinigang, ang paboritong pagkain ni Leonardo na madalas niyang ihanda nung sila ay nasa kamigiin pa. Nang maupo si Leonardo sa mesa, nagulat siya sa biglaang init ng pakikitungo ni Teodora. Ngunit hindi niya magawang alisin ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mukhang masarap ang luto mo ngayon, Rhea. Ang banayad na sabi ni Leonardo habang kumukuha ng kaunting sabaw. Naalala ko ang mga unang buwan natin sa isla. Tumingin si Teodora sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit munting kislap ng pagmamahal. Leo, sa tingin mo ba, ang isang tao ay maaari talagang maging masaya habang nabubuhay sa loob ng isang malaking kasinungalingan? Ang tanong ni Teodora habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang baso ng tubig. Natigilan si Leonardo sa pag-inom ng sabaw. Ibinaba niya ang kanyang kutsara. Naramdaman ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kung ang kasinungalingang iyon ang nagpapanatili sa kanya na ligtas at malayo sa sakit ng nakaraan, oo, Rhea. Ang katotohanan ay hindi palaging nagdadala ng kapayapaan. Ang seryosong tugon ni Leonardo, pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sariling paniniwala. Nang marinig ang kanyang sagot, dahan-dahang kinuha ni Teodora ang kanyang bag. Mula sa loob nito, kinuha niya ang mga bote ng pulang tableta na walang laman at ang makapal na brown na sobre na naglalaman ng kanyang totoong medical records at ang peking sertipiko ng kamatayan. Isa-isa niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng plato ni Leonardo. Nawala ng kulay ang mukha ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kanyang hininga ay naging mababaw habang nakatitig sa mga dokumentong nagpapakita ng kanyang pinakamalaking krimen. Teodora, ang nanginginig na bulong ni Leonardo habang sinusubok ang abutin ang kamay ng babae. Mabilis na binawi ni Teodora ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Huwag mo akong hawakan, Leo. Ang malamig na sabi ni Teodora. 5 taon mo akong pinakain ng lason. 5 taon mong pinaniwala ang sarili mo na iniligtas mo ako. Habang ang totoo ay ginawa mo akong isang bilanggo sa sarili kong katawan upang masiyahan ang iyong makasariling pag-ibig. Paano mo nagawang magnahaw ng kaluluwa ng isang taong nagtiwala sa iyo ng buo? Puno ng takot at pagsisisi, lumuhod si Leonardo sa tabi ng silya ni Teodora. Hinawakan ang laylayan ng kanyang damit habang umiiyak. Teo, pakiusap! Unawain mo ako! Ang pagmamakaawa ni Leonardo. Ang kanyang boses ay puno ng hapes. Kung nalaman ni Doña Consuelo na buhay ka, papatayin ka niya. Kung hinayaan kong maalala mo ang nakaraan, babalik ka lamang sa kalupitan ni Guillermo. Ginawa ko yon upang bigyan ka ng isang magandang buhay, upang mahalin ka sa paraang hindi nila nagawa. Mahal kita, Teo. Mahal na mahal kita. Dahan-dahang tumayo si Teodora. Tiningnan niya ang nakaluhod na doktor nang may malamig na kawalan ng pakialam.
Humakbang siya palapit sa kandila sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang hinipan ito. Ang buong silid ay biglang nabalot ng kadiliman ng gabi. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tumatama sa mukha ni Teodora. Tumingin siya kay Leonardo at ang kanyang tinig ay tila hatol ng korte na nagpalamig sa natitirang hininga ng lalaki. Ang pagmamahal na may kasamang lason ay hindi pag-ibig, Leo. Ito ay krimen. May mga kasalanang itinago sa loob ng pinakamarangyang mansyon. Ngunit ihahayag ng Diyos sa gitna ng maraming tao upang bigyan ng hustisya ang mga inapi. Ang plaza ng bayan ay puno ng makukulay na banderitas, masasayang tugtugan, at ingay ng mga taong nagdiriwang ng taunang kapistahan. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Doña Consuelo sa hanay ng mga VIP. Nakaniti siya sa lahat, kumakaway na tila siya ang pinakamabait at pinakamahalagang patron ng bayan. Para sa kanya, ang gabing ito ay isa pang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan at yaman ng pangalang Balboa. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang nawala nang tawagin ng Master of Ceremonies ang pangalan ni Rhea Cruz bilang pangunahing donator ng kooperatiba ng bayan. Umakyat si Teodora sa entablado. Suot ang isang napakagandang puting bestido na tila sumisimbolo sa kalinisan at hustisya. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Doña Consuelo habang lumalapit siya sa mikropono. Maririnig ang mahinang ugong ng audio system bago magsimulang magsalita si Teodora. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimula ni Teodora. Ang kanyang boses ay malinaw at umabot sa bawat sulok ng plaza. Isang karangalan ang makasama kayo sa gabing ito ng kapistahan. Ngunit bago ko ibigay ang aking donasyon para sa pagpapaunlad ng ating bayan, meron akong isang mahalagang kwento na nais ipamahagi sa inyo. Isang lihim na itinago sa loob ng 5 taon sa ilalim ng mga marangyang pader ng mansyon ng mga Balboa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napatayo si Doña Consuelo mula sa kanyang upuan, naramdaman ang isang matinding panganib. Patayin ninyo ang mikropono ng babaeng yan. Siya ay isang baliw! Ang sigaw ng matanda sa mga teknisyon, ngunit walang sumunod sa kanya dahil ang lahat ng nagpapatakbo ng kaganapan ay lihim ng nabayaran ni Teodora. Sa halip na talumpati, ang malalaking speaker sa plaza ay nagsimulang magpatugtog ng isang malinaw na audio recording. Ito ang tinig ni Doña Consuelo mula sa gabi ng bagyo 5 taon na ang nakalipas. Ilock mo ang tarangkahan, Cardo. Huwag mong hahayaang makapasok ang babaeng yan. Hindi natin kailangan ng isang maruming pulubi na sisira sa gabi ng aking anak. Patayin mo ang buhay ng sanggol na yan kung kinakailangan. Ang buong plaza ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga tao ay napatitig kay Doña Consuelo nang may matinding pagkagulat at galit. Ang huwad na maskara ng kabaetan ng matanda ay tuluyan ang natanggal sa harap ng libu-libong tao na dating gumagalang sa kanya. Hindi totoo yan! Isa yang peking recording! Ang sigaw ni Doña Consuelo habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel sa matinding kahihiyan. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang umakyat si Nanay Sela sa entablado. Hawak niya ang kupas at duguang puting damit na suot ni Teodora sa gabing iyon, kasama ang kanyang lumang ID card bilang manggagawa. Totoo ang bawat salita sa recording na yan! Ang sigaw ni Nanay Sela habang ipinapakita ang duguang damit sa harap ng madla. Ito ang damit ni Teodora Balboa. Ang damit na suot niya nang iwan ninyo siyang mag-isa sa gitna ng bagyo upang mamatay ang kanyang anak. Mula sa karamihan ng mga tao sa plaza, humakbang pasulong si Guillermo. Ang kanyang boses ay basag, ngunit malakas na narinig ng lahat. Totoo ang lahat ng narinig ninyo! Ang pag-amin ni Guillermo habang nakatitig sa kanyang ina sa entablado. Ang sarili kong ina ang nag-lock ng gate upang mamatay ang aking asawa at anak. At ako ay isang duwag na hinayaang mangyari iyon dahil sa aking kahinaan.
Huwag ninyong paniwalaan ang matandang yan. Ang buong plaza ay biglang sumiklab sa galit. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng, "Hustisya para kay Teodora!" at "Ipagbawal ang mga Balboa!" Ang mga matatalim na salita at galit na tingin ng mga mamamayan ay tila mga bato na bumabato sa natitirang dignidad ni Doña Consuelo. Tumingin ang matanda sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahit isang tao na may awa sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang sumakit ng napakatindi, at ang kanyang paningin ay nagsimula ng magdilim. Nawala ng balanse si Doña Consuelo, at marahas na bumagsak sa sahig ng entablado, nawala ng malay, habang si Teodora ay nakatayo sa kanyang tabi malamig na nakatitig sa kanyang naghihingalong kaaway, habang ang tunog ng galit ng mga tao ay patuloy na umalingaw-ngaw sa gabi. Ang mga kahariang binuo sa ibabaw ng luha at dugo ng mahihirap ay parang mga kastilyong buhangin lamang. Isang hampas ng alo ng katotohanan ay tuluyan ng guguho. Kinaumagahan matapos ang kaganapan sa plaza, ang marangyang mansyon ng mga Balboa ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang malaking bakal na tarangkahan na dating nagpapanatili kay Teodora sa labas ay nakabukas ngayon ng malawak, hindi upang magpapasok ng mga panauhin, kundi upang para sa mga awtoridad ng batas. Dumating ang 2 sasakyan ng pulis. Pumasok ang mga opisyal sa loob ng mansyon at inilabas si Doña Consuelo. Ang matandang babae na mukhang mahina at gulo-gulo ang buhok matapos magkamalay sa ospital, ay dahan-dahang inakay pababa ng hagdanan habang ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa bakal ng posas. Wala na ang kanyang mamahaling hiyas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang natitira na lamang ay ang takot at kahihiyan ng isang kriminal. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Guillermo sa gitna ng courtyard. Pinapanood ang pag-alis ng kanyang ina. Walang galit sa kanyang mga mata. Tameng ang isang malalim na pagtanggap sa kanilang kaparusahan. Ito ang ating karma, inay. Kailangan nating pagbayaran ang bawat patak ng luha na kinuha natin sa kanila. Ang pabulong na sabi ni Guillermo, habang ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang umaalis patungo sa presinto. Bumaba si Teodora mula sa kanyang sasakyan kasama si Attorney Ramos. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang opisyal na dokumento ng korte na nagpapatunay ng pagbawi sa buong ari-arian. Inabot ng abogado ang kopya ng papel kay Guillermo. Sir Guillermo, simula sa araw na ito, ang Hacienda Balboa at ang mansyong ito ay hindi na pag-aari ng inyong pamilya. Lahat ay nailipat na sa pangalan ng kooperatiba sa ilalim ng pamamahala ni Teodora Balboa. Ang formal na pahayag ni Attorney Ramos. Tumingin si Guillermo kay Teodora. Lumapit siya ng may mabigat na hakbang, tumigil sa kanyang tapat at yumuko ng napakababa. "Teo, hindi ako lalaban," ang nanginghinig na sabi ni Guillermo habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang muka. "Karapat-dapat ka sa bawat bahagi ng lupang ito. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Aalis na ako. At hinding-hindi ko na muling guguluhin ang kapayapaan mo." Binuhat ni Guillermo ang kanyang iisang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit. Tinalikuran ang mansyon na kanyang kinalakihan bilang isang prinsipe. At naglakad palayo sa daan ng hasyenda bilang isang simpleng tao na walang natitirang yaman kundi ang kanyang pagsisisi. Pumasok si Teodora sa loob ng dambuhalang mansyon. Tinitigan niya ang kristal na chandelier, ang mga mamahaling muebles na gawa sa mahogany, at ang mga gintong palamuti sa dingding. Sa nakalipas na 5 taon, ito ang pangarap ng sinumang mahirap. Ngunit para kay Teodora, ang mga pader na ito ay sumisimbolo lamang sa kasakiman at kalupitan na pumatay sa kanyang anak. Lumingon siya sa mga leader ng mga magsasaka at sa mga construction worker na naghihintay sa labas ng courtyard, kasama si Nanay Sela. "Kibay ninyo ang mga pader ng mansyong ito." Ang utos ni Teodora, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at bagong pag-asa. Ang mga pader na ito ay itinayo upang ihiwalay ang pamilya Balboa
sa mga taong nagpapakain sa kanila. Gamitin ninyo ang mga bato at kahoy nito upang magtayo ng mga bagong bahay, klinika at paaralan para sa inyong mga anak. Ang hasyendang ito ay hindi na pag-aari ng iisang pamilya. Ito ay pag-aari na ng lahat ng nagbubo ng kanilang pawis dito. Agad na nagsimula ang mga manggagawa. Ang tunog ng mabibigat na martilyo na tumatama sa konkretong pader, ang pagkabitak at pagguho ng lumang bato ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Ang bawat pagbagsak ng semento ay tila ang paggiba rin sa sumpa ng nakaraan. Nakatayo si Teodora sa gitna ng courtyard. Yakap-yakap ang sarili habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng dambuhalang mansyon, habang ang mainit at gintong sikat ng bagong umaga ay nagsisimulang sumikat sa malawak na taniman ng sugarcane ng Hacienda Balboa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang lahat sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat ng galit upang makalakad ka patungo sa bagong umaga. Sa loob ng silid hukuman, ang nakakabinging katahimikan ay bumasag sa huling pag-asa ng pamilya Balboa. Ang hukom ay dahan-dahang nagbasa ng desisyon at ang bawat salita ay tila dambuhalang pako na bumaon sa kapalaran ni Doña Consuelo. Dahil sa sapat na mga ebidensya ng pang-aabuso at pagpapabaya na nagbunga ng pagkamatay ng sanggol, hinatulan si Doña Consuelo ng habambuhay na pagkakakulong ng walang piyansa. Ang matandang babae ay dahan-dahang napaupo, nakatitig sa kanyang mga kamay na wala ng mamahaling hiyas. Napagtanto na ang kanyang titulong Donya ay walang silbi sa likod ng mga rehas ng kulungan. Sa kabilang panig ng bayan, hinarap ni Leonardo ang kanyang sariling paghuhukom. Sa harap ng medical na lupon, formal na binawi ang kanyang lisensya bilang doktor dahil sa paglabag sa etika at pagmamanipula ng mga gamot sa kanyang pasyente. Tinanggap ni Leonardo ang parusa ng tahimik, walang reklamo, at may malalim na pagsisisi. Nang lumabas siya ng gusali, nakita niya si Teodora na naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno. Lumapit si Leonardo, may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit malaya na ang kanyang puso mula sa takot. Teo, salamat. Ang mahinang sabi ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat dahil pinatigil mo ako sa aking sariling pagkakamali. Ang pagkawala ng aking lisensya ay maliit na kabayaran lamang sa ginawa ko sa iyo. Sana balang araw, mapatawad mo ako sa pagmamanipula ko sa iyong isip. Tumingin si Teodora sa kanya nang may banayad na mukha. Wala na ang puot sa kanyang puso para sa lalaking ito na minsan ding nagligtas ng kanyang buhay. Pinatatawad na kita, Leo. Ang sagot ni Teodora, ang kanyang tinig ay seryoso ngunit may kasamang kapayapaan. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Gamitin mo ang iyong kaalaman upang tumulong sa mga nangangailangan sa ibang paraan. Mabuhay ka ng malaya. Naglakad si Leonardo palayo ng may magaan na hakbang. Tinatanggap ang kanyang bagong simula ng may dignidad. Huling nagtungo si Teodora sa sementeryo ng bayan, kung saan nakalagay ang isang maliit at simpleng puting puntod sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang pangalang nakasulat sa marmol ay Angel Balboa, ang kanyang anak na hindi kailanman nakita ang liwanag ng mundo. Inilapag niya ang isang pumpon ng mga puting rosas sa ibabaw ng puntod. Habang nakatayo doon, narinig niya ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Guillermo. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng kamisyeta at maong, mukhang isang karaniwang manggagawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinis at may kapayapaan na hindi niya naramdaman sa nakalipas na 5 taon. Inilapag ni Guillermo ang isang solong bulaklak sa tabi ng mga rosas ni Teodora. Palis na ako bukas patungong Visayas, Teo. Ang mahinang simula ni Guillermo habang nakatitig sa puntod ng kanilang anak. Magtatrabaho ako doon bilang isang simpleng magsasaka sa isang sakahan. Nais kong maranasan ang hirap at pawis na naranasan mo noon upang kahit paano ay mabawasan ang aking mga pagkakasala.
Hindi ako humihingi ng pakikipagbalikan, Theo. Alam kong wala akong karapatan. Ngunit pakiusap, hayaan mo akong dalhin ang iyong kapatawaran. Tumingin si Teodora kay Guillermo. Ang lalaking ito, na dating naging sanhi ng kanyang matinding dusa, ay mukhang malaya na rin na yon mula sa anino ng kanyang malupit na ina. Humarap si Teodora sa kanya, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Guillermo ng may banayad at pinal na hawak ng pagpapalaya. Pinatatawad na kita, Guillermo. Ang sagot ni Teodora, habang ang isang banayad na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Pinatatawad kita, hindi upang magsama tayo muli, kundi upang maging malaya ka na rin sa iyong sariling pagsisisi. Humayo ka at magsimula ng bagong buhay ng may katapatan at tapang. Niyakap ni Guillermo si Teodora sa huling pagkakataon. Isang yakap na puno ng paggalang at pagtatapos ng kanilang kwento ng walang pait. Pagkatapos, tumalikod si Guillermo at naglakad palayo sa daan ng sementeryo. Tinatanggap ang kanyang sariling landas ng pagsisisi at paggaling. Nakatayo si Teodora sa tapat ng puntod ng kanyang anak sa huling sandali. Tumingala siya sa langit. Pinanood ang banayad na lipad ng isang puting ibon sa ulap. Naramdaman ang matinding gaan sa kanyang buong katawan. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na at ang kanyang puso ay ganap ng gumaling. Dahan-dahang tumalikod si Teodora sa sementeryo. Naglakad siya patungo sa tarangkahan kung saan naghihintay sa kanya si Nanay Sela at ang mga magsasaka ng kooperatiba na may dalang mga ngiti at pag-asa sa kanilang mga mukha. Handang harapin ang bagong bukas ng Hacienda Pag-asa sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Lumipas ang isa pang taon, at ang dating malamig at malupit na Hacienda Balboa ay tuluyan ng pinalitan ng bagong pangalan, Hacienda Pag-asa. Ang malaking mansyon na dating nakatayo rito ay wala na. Sa halip, ang mga bato at kahoy nito ay ginamit upang magtayo ng isang malinis na klinika, isang maliit na paaralan para sa mga bata ng mga magsasaka, at mga simpleng bahay na may mga bubong, nagawa sa nipa na may sapat na espasyo para sa bawat pamilya ng kooperatiba. Nakatayo si Teodora sa veranda ng kanyang simpleng bahay na gawa sa kawayan at naga, habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape sa umaga. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Sela, tahimik na nagtatahi ng isang lumang kumot, habang ang sikat ng araw ay nagbibigay ng init sa kanilang dalawa. Ang tunog ng mga bata na nagtatawanan habang naglalakad patungo sa paaralan sa tapat ng daan ay nagdulot ng isang malalim na ngiti sa mga labi ni Teodora. Sa nakalipas na mga buwan, natutunan ni Teodora ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang kanyang isipan ay ganap ng malaya mula sa mabalasik na hamog ng mga gamot ni Leonardo, at ang kanyang puso ay wala ng kahit munting bakas ng lason ng pot. Nakatanggap siya ng sulat mula sa Visayas noong nakaraang linggo. Ito ay galing kay Guillermo. Sa kanyang sulat, ibinahagi niya ang kanyang simpleng buhay doon bilang isang magsasaka na tumutulong sa pagtuturo sa mga lokal na manggagawa tungkol sa modernong pagsasaka. Hindi siya humihingi ng kahit ano mula kay Teodora. Tanging ang balita na siya ay masaya at ligtas. Nabasa rin ni Teodora sa pahayagan na si Leonardo ay nagboboluntaryo ngayon bilang isang medical assistant sa mga malalayang komunidad sa kabundukan ng Mindanao. Ginagamit ang kanyang kakayahan upang bumawi sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Nagawa na ni Teodora na patawarin silang lahat. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibinalik niya ang kanyang sarili sa kanilang mga kamay, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga nakaraang pagkakamali na dumi sa kanyang kasalukuyan. Pinili niyang maging malaya at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Para sa mga kababaihan na nakikinig sa kanyang kwento habang nag-aayos ng kanilang sariling mga tahanan, ang buhay ni Teodora ay nag-iwan ng isang mahalagang aral na hinding-hindi kailanman dapat malimutan. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng pader ng kanyang mansyon,
o sa dami ng ginto sa kanyang mga kamay, kundi sa kanyang kalayaan na mabuhay ng may dignidad at sariling pagpapasya. Ang pag-ibig na nagpapakulong, nagmamanipula at naglalagay ng lason sa isip ay hindi kailanman magiging tunay na pag-ibig. Ito ay isang tanikala lamang na nagpapanggap na proteksyon. At higit sa lahat, ang isang babae, kahit gaano pa siya ihagis sa putikan ng kalupitan ng iba, ay palagi may lakas na bumangon muli, linisin ang kanyang sarili, at muling isilang upang pamunuan ang kanyang sariling kapalaran. Tumingin si Theodora sa malawak na taniman ng sugarcane sa kanyang harap. Ang matataas na dahon nito ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin na naglalabas ng isang matamis at sariwang amoy ng bagong ane. Wala na ang anino ng kalupitan ng mga Balboa. Ang natitira na lamang ay ang malayang lupain na puno ng pag-asa, paggaling ng mga sugat, at isang pag-ibig na nagpapalaya sa kaluluwa ng bawat taong nakatapak dito. Si Theodora ay dahan-dahang bumaba ng hagdanan ng kanyang bahay, naglakad patungo sa mga magsasaka na kumakaway sa kanya ng may ngiti, handang yakapin ang bawat sandali ng kanyang bagong buhay ng may ganap na kapayapaan at kalayaan. Ang hangin sa Hacienda Pag-asa ay patuloy na umiihip. Dala ang bango ng bagong ani at ang awit ng kalayaang matagal nang ipinagkait sa ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, particular na sa bahagi kung saan si Theodora ay duguang nakahandusay sa labas ng saradong tarangkahan ng mga Balboa habang bumubuhos ang bagyo, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang sakit ng ina na nawalan ng anak dahil sa kalupitan at kaduwagan ng iba ay isang sugat na napakahirap isipin. Ang kwentong ito ay hangos sa mga totoong sugat ng buhay na madalas nating nakikita sa ating lipunan, isang gawaing pinagbuhusan ng maraming gabi ng pagninilay at pagod upang maiparating ang isang mensahe ng pag-asa. Tulad ng tubo sa hasyenda, kailangan muna nating dumaan sa matinding pagbiga ng kapalaran upang lumabas ang tunay na tamis at lakas ng ating pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Theodora, magagawa niyo rin bang patawarin si Guillermo at si Leonardo nang hindi ibinabalik ang inyong sarili sa kanila? Nais kong maritig ang inyong mga saloobin tungkol sa naging desisyon niya. Habang pinakikinggan ninyo ang aking boses ngayon, nasaan kayo at anong ginagawa ninyo? Nagluluto ba kayo? Naglalaba? O nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pag-aalaga sa inyong pamilya? Ibahagi ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito, may isang kaibigan na palaging handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang maghatid ng inspirasyon. Sana ay manatili kayong malakas, may kapayapaan, at matutong maging sarili ninyong liwanag sa gitna ng dilim. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Pamagat ng kwento, ang muling pagsilang sa Hacienda Pag-asa. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV.